Welcome po sa aking bagong bahay na inuupahan. Ayan, at naglilipat na nga po kami dyan. At eto na nga, syempre bago maglipat, kailangan kalasin ko muna yung aking kwarto dito sa dati kong inuupahan sa taas. Ayan, kinalas na nga po siya para siya ay mailipat sa baba. At eto na nga, na-set up na rin dito sa baba. At puspusa na nga ang pagtatrabaho dyan para makalipat na nga. Nag-start nga pala yan ng January 2, nagsimula na akong magpapanday dyan. At ina-expect ko mga ilang araw lang ay matatapos na yan. Ayan, tour ko na rin kayo rito sa likod sa aming kusina. Ayan, hanggang sa CR. Ayan o. O, di ba? Yan. At syempre, ito na nga, kinakalas na rin yung aircon para mailipat naman sa baba. At syempre, bago yan ikabit doon, kailangan ihugasan muna, i-washing muna para malinis. At syempre, malamig ang bubugang hangin. At ito na, kinakabit na rin dito sa baba. Ganun lang kabilis para makalipat na kaagad. At ito, kinakabit na rin sa likod yung kanyang daluyan. Ewan ko anong tawag sa ganyan. Oh, yan. At eto na, gumagana na, ganun lang. At napakamahal ang pagpapalipat pala ng aircon. Inabot nga ako ng 10,000 dyan, saradong 10,000. At eto naman si Kuya Medic, sinisimulan na rin pinturahan yung yung loob ng kwarto, loob at labas ng kwarto para bago man lang lumipat ay wala nang amoy, amoy ng pintura. At eto na nga, nagpipinish na nga siya dyan, Final touch na, di ba? Ang ganda na. Si Kuya naman dito sa labas. Ito, at kinakabitan na rin niya ng parang pinakaharang. Kung walang harang, parang nagmumukha siyang tayaan ng loto. So ito na nga ang pinakaantay, January 14, yan, dyan kami naglipat. Madaling araw pa lang, alas 5 pa lang nagsisimula na maghakot. Siyempre, may pamahiin daw pag maglilipat, kailangan ay magdadala ng bigas, tubig, asin at kung ano-ano pa. Ayan, pero hindi ko na yan nasunod. Anyway, bago man lang nagsisimula pa lang magpanday, nagdala na ako dyan ng kalahating sakong bigas, 25 kilos. Naglagay na rin ako ng tubig na isang container. At dahil nga pala makipot yung daanan, hindi nagkasya yung aking papag, kaya sabi ko, ilabas na muna ninyo yan at kakalasin na lang yan. At kinausap ko nga si Janjan, sayo kay Janjan, tulungan akong kalasin yung papag para i-set up na lang sa loob ng kwarto. Kaya ginawa ko, inakyat ko si Janjan at sinilip ko na rin yung itaas kung wala na bang mga gamit na kailangan hakutin. At eto na nga, almost done, wala na talagang natira, konting-konti na lang. At eto na si Janjan. Kinakalas niya na nga yung paanong papag para magkasyang maipasok sa loob. At umaga na nga yan, o siguro mga 6 na yan. So ito na nga, naipasok na nga yung papag, isang paalang yung tinanggal at naipasok na nga siya at muli na ina-assemble Janjan. At syempre eto na, nahakot na yung mga gamit sa loob. Medyo pahirapan talaga ang paghahakot, paglilipat ng bahay. Tingnan mo naman hanggang labas. Ayan, nandyan pa ang marami ko pang gamit. Hindi ko pa siya talaga mai-set up ng ayos. At eto na, dumating na nga yung maglilipat naman ng CCTV. Ayan, dire-diretso. Tamang-tama naman yung dating nila. Kakalipat lang namin, naipasok na yung mga gamit. Yan, tsaka naman sila dumating dito. At sabi ko, pakipunasan kuya dahil ang daming mga bakas ng kamay sa pag-set up nila ng kanilang mga cable. So, eto na. At tulong-tulong sila dyan. At kung gusto nyong magpakabit din ng CCTV, ayan sila. Kontakin nyo na lang sila. Andyan ang cellphone number, makikita nyo. At maya-maya lang, pagdating naman ng magkakabit naman ng wifi, eto, at nagtulong-tulong na nga sila, sabay-sabay na nga sila dyan. Di ba? Nakakatuwa dahil napaka-smooth ng aking paglilipat mula sa lilipat ng air condition, pag-set up ng CCTV, pati na rin ng wifi. Hindi ako nahirapan sa pag-contact sa kanila. Ayan, saktong-sakto naman yung dating nila. Ayan, at tulong-tulong na nga sila dyan. Sabay-sabay na sila dyan. Nagsiset up ng CCTV, pati na rin ng Wi-Fi. Ayan, at di ba, nag-sign na si Kuya. Okay na daw, gumagana na raw yung ating CCTV. At syempre, eto, pasilip ko na ulit sa inyo yung napakakalat kong kwarto. Di ba? Ganyan, pag naglilipat, nakaka-stress talaga. Syempre, yung gastos, naku, mas nakaka-stress yung gastos. Biruin mo yung yung papanday pa lang inabot ng 11 days. Magkanong naubos kong pera doon. Almost 20,000 yung pagpapagawa ko ng kwarto na to. Maliit lang na kwarto, 20,000 na yung nagastos ko sa labor. Dahil ang mahal na ng labor pala ngayon, pati yung mga materials na dinagdag, pati yung pintura, ang mahal din ng pintura. Halos 3 sila nagawa yan. Isang nagpipintura at 2 gumawa ng kwarto. Pero tingnan mo naman ang matapos, eto na, di ba? Medyo malinis na siya ang tingnan dahil medyo na ayos-ayos ko ng mga gamit. At magandang tingnan talaga pag yung kwarto mo ay organized, di ba? Ayan, at pinturado yung yung wall. Nakakatuwa, nakaka-relax. At i-flex ko na rin sa inyo ang aking bigasan na nabili ko sa Black Up. Tingnan mo, di ba? Punong-puno yan. Saktong-sakto nga dyan yung 25 kilos. Pag gusto nyo umorder ng ganyan, PM nyo ako. Di ba? Sideline. Na-flex pa nga.
Siyempre, ito na yung ating CCTV, gumagana at malinaw na malinaw. Kitang-kita talaga yung tao, yung mukha, kung merong pupunta dyan na may binabalak na hindi maganda. So ayan, hanggang dito na lamang po ang ating video at sana po ay na-enjoy nyo ang inyong panonood. At ito po si Santi, nagsasabing masaganang buhay po sa ating lahat. God bless po!